Sa pagitan ng mga bata na tila salamin ng kanyang sariling nakaraan, unti-unti na naglalaho ang mga duda ni DJ. Ngunit ang bawat sagot na kanyang natatagpuan ay tila isang sumpa, masakit, mabigat at puno ng pagkukulang. Habang papalapit ang kaarawan ni Tin, ang tensyon sa loob ng Villa Velasco ay abot langit na. Handa na ba talaga si DJ na harapin ang katotohanan ng matagal niya ng pilit na kinakalimutan? At si Claude, hanggang kailan niya kayang panindigan ng pagtatago sa lihim na maaaring sumira sa lahat ng binuo nila para sa mga triplets? Kids, merienda time! Tawag ng isang katulong mula sa bukas na sliding door. Bigla na lang nagsipagtakbuhan ang mga bata't parang may karerang kailangang salihan. Naiwan akong nakatayo sa buhangin. Sinusundan sila ng tingin habang tumatawa pa. Pero bago pa ako makahakbang, bumalik si Danaya. Napatigil ako. Suplada lang ito kanina, hindi ba? Come, sabi niyang mahina pero buo. Hinila niyang kamay ko, parang wala akong choice kung hindi ang sumunod. Hindi ko na itago ang ngiti. Simple lang, pero sa loob-loob ko parang may piraso ng pader sa pagitan namin ang biglang gumuho. Pagpasok namin, diretso kami sa poolside kung saan nandun si Maria, nakaupo at naghihintay. Sa tabi ng table, nakaayos ng pagkain. Pancakes, juice at kung ano-anong snacks na mukhang paborito ng mga bata. Umupo ako sa isang silya habang pinagmamasdan ng mga batang masaya. Open the TV! Sigaw ni Cole, halos sabay kay Kael. Agad naman tong binuksan ng kasambahay. Sa pagbukas ng screen, parang may magic na humila sa atensyon ng lahat. Tumahimik ang tatlo. Maging ako napatingin na rin. Wala pang isang minuto, lumitaw sa screen ang mukha ni Tin. Kumakaway si isang crowd, naka-white dress at glowing. Mami! Sigaw ng tatlong bata sabay-sabay. Tumalon-talon pa si Cole, si Kael. Tumayo sa sofa. Si Danaya hindi naman sumigaw pero may ningning sa mga mata. Saka siya humarap sa akin. Lumapit sa akin at tinila ko. Nilapit ako sa mini chair sa tapat ng TV. Oo, yung pambata talaga. Sit here! Utos niya. Umupo ako. Wala akong choice kundi ang sumunod. Then, tumayo siya sa tabi ko sa kamarahang sinabihan. Eyes on the TV, okay? Para kung batang inuutusan, tumawa na lang ako. That's our mommy, mahinang sabi ni Danaya. She's very pretty, right? Like me. Tumigil ako sa pagtawa. Napatingin ako sa kanya. Napakagandang tanong. Simpleng tanong. Yes, her mommy was so beautiful like her. Tumingin ulit si Danaya sa screen at sa mga mata niya. Alam kong mahal na mahal niyang mommy niya. Maririnig sa boses ni Danaya yung buong-buong pagmamalaki niya sa kanyang ina. Walang bahid ng alinlangan. Sobrang proud, buong suporta. Kita rin sa dalawa niyang kapatid na nakangiti habang nakatutok sa TV. Parang si Tin ang mundo nila. Napakurap ako. What if sinuportahan ko siya noon? What if pinili ko siyang intindihin kaysa pintasan? What if naniwala ako sa kakayahan niya kaysa sa isiping ang katsipan lang ang pag-aartista? What if I stood beside her instead of turning my back on her dreams? Pinairal ko kasi ang pride ko at ang katangahan ko. Tinuring ko na ang babaw ng pangarap niya na pagiging artista ay larong para lang sa mga taong hindi kayang magtagumpay. Sa tunay na mundo, mali ako. She proved me wrong in every possible way. At dahil doon, I lost her in every way. Ang dami kong sinayang. Punyeta, ngayon kahit na magsisi pa ako, wala yatang puwang ang kapatawaran sa akin. Muntik na akong malunod sa sarili kong mga tanong at panghihinayang nang biglang nagsalita si Danaya. Parang sinadyang putulin ang paglalakbay ko sa nakaraan. Tomorrow is Mommy's birthday! Napatigig ako sa kanya. She will be home. She will celebrate here. Dagdag pa ng bata, parang hindi aware kung gaano kabigat sa akin ang mga salitang yon. Tumayo siya sa harapan ko. Seryosong seryoso. You should look handsome tomorrow when Mommy sees you. Take off your bird. Sabi niya sabay hawak sa baba ko. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o
Maiinis. Ang dami namang demands ng batang ito. And cut your hair! Dagdag pa niya sabay hawak sa ilang hibla ng buhok ko. Tumaas ang kilay ko pero ngumiti lang siya. She will meet you as my new friend, so you should be nice to our mommy. Okay, sige. I'll try. Sabi ko, pilit ang ngiti. Pero hindi pa pala siya tapos sa mga babala niya sa akin. No frowning, no talking bad, no rolling eyes, and no saying whatever mommy hates, whatever, okay? Napabuntong hininga ko. Parang rehearsal para sa isang diplomatic summit ang nangyayari. Napatawa ko ng mahina. Got it. Mahina akong sagot. Napilitan akong tumango. She nodded seriously. Good! Aniya saka ngumiti at bumalik sa upuan niya. Pero kahit ganon ang sinabi ni Danaya, hindi ko maiwasang kabahan. Alam kong birthday ni Tin bukas. Kahit na ilang taon pa ang lumipas. Hindi ko nakakalimutan ang petsang yun. Nakasulat yon sa lahat ng parte ng puso ko. Kinakabahan ako sa thought na muling magkikita kami. Paano ko makita ko siyang masaya bukas? Kasama ang iba. Kakayanin ko ba? Kaya ko bang ngumiti at magpanggap na okay lang? Kung deep inside, parang binabakbak ang laman ng dibdib ko. Muling napatingin ako sa screen. Si Christine nakangiti, masaya, kumakaway. At ako? Hindi ko alam kung saan ako papatungo. Tara na kids! Shower time! Tawag ni Maria habang palakpak ang kamay at habot tenga ang ngiti. Agad na nagsipagtayuan ng triplets at nagsihiyawan. Sumunod sila kaagad. Sa lola nila, naiwan akong nakatayo doon sa tabi ng pool habang unti-unti silang naglaho papasok ng bahay. Tahimik na ang paligid. Napahimas ako sa bato ko habang dahan-dahang naglakad palayo sa bahay. Pababa sa porch, tanaw ang dagat sa hindi kalayuan. Napapaisip ako, ano bang ginagawa ko dito? Anong saysay ng pagpunta ko sa isla kung hindi ko rin alam kung anong hakbang ang dapat kong gawin? Nagpalingalinga ako at tilang umaasang may sagot. Pero tanging hampas lang ng alo ng tugon sa akin. You did a great job today. Napalingon ako, si Don Francis. Nakatayo sa likod ko sabay tapik sa balikat ko. Hindi ka masyadong nahirapan kunin ang loob ng mga bata. Dagdag niya sa katumingin sa direksyon ng dagat. Malayo pa, oo, pero mukhang malapit na. Nakangiti ito, tahimik lang ako. Kapag nakuha mo na ng tuluyan ng loob ng mga bata, tumigil siya saglit saka ngumiti. Mas madali mong makukuha ang loob ng ina. Napapailing akong natawa. Hindi ko alam kung sinadya ba niyang gawing simple ang isang imposibleng misyon. Paano ko gagawin yun? Tanong ko, medyo pabiro. Doktor ba ako ng puso niyo o yayo ng mga bata? Umalingaw-ngaw ang tawa ng matanda sa buong paligid, ramdam ang kasiyahan sa tinig niya. Both, sagot niya sabay hampas ng mahina sa balikat ko. Napatawa rin ako pero hindi umabot sa mga mata ko. Kahit na ilang tawa pa, kahit na ilang biro, hindi nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. Sa lalaking alam kong hindi lang basta nakamasid o hindi nakakaunawa. Pero, tama ba Don Francis? Mahina akong tanong. Tama bang ipaglaban siya kung may iba na siyang mundo ngayon? Kung may anak na sila ni JP, mali naman sigurong guluhin ko pa yun. Hindi ba? Hindi agad sumagot si Don Francis. Pero ramdam ko ang bigat ng titig niya sa akin na parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya kong panindigan. Hinawakan niya ulit ang balikat ko. Mahigpit pero hindi mabigat. Parang amang hindi basta nagbibigay ng sagot, kung hindi gabay. Kung may taong dapat no lumaban para sa kanya, ikaw yun. Aniya, mababa ang boses pero diretso sa puso. Dahil sa lahat, ikaw ang may karapatan. Napapikit ako, hindi ko alam kung paano huminga sa sandaling yon. Tila may unti-unting bumabasag sa mga dingding na nakapalibot sa akin. Gusto ko sanang sabihin sa yung totoo. Dagdag pa niya. May tila misteryong nakalambong sa tinig. Pero gusto ko, ikaw na mismo ang makadiskubre. Paghirapan mo. Dahil lahat ng bagay na mahalaga, kailangan pinaghihirapan. Tumango lang ako, walang masabi. Kasi alam kong kahit na anong sagot,
Kahit na anong tanong, doon din papunta lahat. Sa kanya, kay Tin. Tahimik pa rin kaming nakatayo ni Don Francis. Nakatanaw sa dagat. Sumasayaw ang mga dahon sa marahang hangin. Pero sa loob ko, parang may bagyong hindi matahimik. Tinitigan niya ako saglit na naglakad palapit at saka muling nagsalita. Mas mababa, mas matimbang ang tono. Ang dami mong kasalanan, DJ. Diretsong sabi niya. Lalo na sa apo ko. Pero alam mo kung bakit kita pinili para sa kanya? Napatingin ako sa kanya, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mas lalong kabahan. Dahil kahit na maraming pagkukulang, nakita ko yung kapasidad mong magbago. Dagdag niya. Gusto kong patunayan mo yun. Hindi lang kay Tin, hindi lang sa akin, kundi pati kay Claude. Napayuko ako, hindi ko alam kung kaya ko. Si Claude, ama siya, natural lang na nasaktan siya sa ginawa mo sa anak niya. Kaya habang nandito ka sa isla, ipakita mo sa kanya na may pinagbago ka, na you're worth a second chance. Napakagat ako sa labi. Second chance. At kung magmatigas pa rin si Tin sa'yo, dagdag pa niya, ako na ang bahala sa next step. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa, pero isa lang ang malinaw. He's rooting for me. And don't worry about your case, dagdag pa niya. Pinoproseso ko na. Si Fabio ang bahala. He's back in service. Magaling yung DJ. He'll find who's really behind your license suspension. Hindi ako kaagad nakasagot dahil hiyang-hiya ako pero ang sunod niyang tanong ay hindi ako nakagalaw. And where is Marilu now? Biglang tanong niya, nanigas ako, napatingin sa lupa. I don't know. Sagot ko. After nung kasal-kasalan na yun, hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Wala rin akong pakialam. Hinugot ko ang isang malalim na buntong hininga. Dahil sa oras na magpakita siya, mapapatay ko na talaga siya. Salamat siya. May pumigil pa sa akin nung sinakal ko siya. Si Marilu, siyang kalbaryo ng buhay ko. Siya ang sumira sa lahat. Kung may isang pagkakamali akong pilit kong binabayaran hanggang ngayon, ay ang pagiging tanga ko. Tahimik si Don Francis. Pero hindi ko kailangan ng tugon mula sa kanya. Alam kong narinig niya ako at sa unang pagkakataon, kahit na papano, parang may gumaan sa dibdib ko. Then, start finding answers. Anya, to everything. Sa kaso mo, sa puso mo, kay Tin. Huwag kang aasa lang. Gawin mo. Patunayan mo kaya mong lumaban ng patas. Dahil kapag nakita yan ng apo ko, baka sa huli, hindi ka lang basta sagan. Baka ikaw ang piliin niya. Tanging pagtango lang ang naitugon ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero ngayong alam kong may naniniwala pa kahit na isa lang. Baka hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng alarm clock. Nakadapa ako sa kama. Mukha akong nakasubsob na sa unan. Pilit kong inabot ang alarm clock sa side table at pinatay. Huminga ako ng malalim, tahimik na ulit. Pero hindi pa man ako nakaka-recover, may kumatok na sa pinto. Sandali lang! Sigaw ko, pauspang boses. Ramdam ang bigat ng antok, umupo ako sa gilid ng kama, napahimas ako sa batok ko. Napatingin ako sa kalendaryong nakasabit sa dingding. Birthday ni Tin, napamura ako sa isip. Shit! Ramdam na ramdam ko na kaagad yung kaba. Parang may bato sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ng loob ang kailangan ko para harapin siya mamaya. Paano kung hindi niya ako gustong makita? Paano kung hindi niya ako pansinin? Muling may kumatok sa pinto. Pinilit kong tumayo parang ang bigat ng katawan ko. Binuksan ko ang pinto at bumungad kaagad si Denaya. Nakapamewang. Seryosong bata at parang may dala na namang instructions. They're here to cut your hair, sabi niya. Sabay turo sa dalawang lalaking nasa likod niya. They are barbers. Napamaang ako. What? You promise you'll look good today. Mommy's coming home, remember? Sagot niya at para bang akong anak at siya ang ina ko. So now, let them do their job. You're not allowed to look ugly. Napatingin ako sa dalawang lalaki. Barbero nga. May bitbit na gunting, clipper at towel. Mukhang ready na silang tirahin ang buhok ko. Napaining ako pero hindi ko mapigilang mapangiti. This kid, she fills my heart. Hindi ko nga alam paano explain.
Hindi lang siyang batang nakakatawa or nakakatuwa. Iba parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. Kahit napagod ako, kahit ang dami kong iniisip, isang salita niya lang, isang tingin lang, parang okay na ulit lahat. She doesn't even know it, pero she makes everything better. Seryoso ka talaga, no? Tanong ko habang umatras para papasukin sila. Yes, mabilis yung sagot. And after this, wear something nice, not like the clothes they always wear. You look like a tired uncle. Napatawa ko ng bahagya pero hindi umabot sa mga mata ko. Hinayaan ko silang magsimula habang inaayos ng isa ang clipper na patitig ako sa sarili ko sa salamin. Doon ko naramdaman ulit. She's coming home at kahit hindi ko pa siya nakikita, parang bumibilis ng takbo ng mundo ko. Ngayon pa lang, hindi ko na alam kung paano haharapin ang babaeng yun. Ang babaeng kahit na ilang taon nang lumipas, siya pa rin ang nasa puso ko. Wala na rin akong nagawa kundi ang umupo sa harap ng salamin habang inihahanda ng dalawang babero ang gagamitin nila. Unti-unting nilamon ang katahimikan ng loob ng kwarto, maliban sa tunog ng gunting at clipper na nagsimula ng gumalaw sa ulo ko. Napatingin ako kay Danaya na seryosong nakaupo sa gilid, nakatukod ang siko sa tuhod habang pinapanood ako na para bang siya ang supervisor ng dalawang barbero. I think you're right, sabi ko sa kanya. Maybe one of the reasons why my crush doesn't like me anymore is because I look like a crap. Napakanood siya. You look like a very tired old man, sagot niya at walang filter talagang bibig. But you look better soon. Promise! Napatawa ko ng mahina. Can you wait me for? By the pool? I'll follow once they're done. Tumango siya tagad-agad na sumunod. Okay. But remember, no ugly face allowed when you go out, ha? Yes, boss. Sagot ko. Tumayo siya at naglagay pa ng kamay sa bewang. And no touching your face after. It'll ruin the fresh look. Napailing ako habang lumabas siya ng guest room. Naiwan akong kasama ang dalawang barbero na abala sa paglilinis ng itsura ko. This is it, sabi ko sa sarili ko habang pinapanood ang buhok kong dahan-dahang bumabagsak sa sahig. Makalipas ang halos 1 oras, natapos din sila. Clean cut ang gupit, simple pero neat. Minagaya ng maayos na ahit, tinanggal nilang bigote kung matagal ko nang hindi inaalis. Pagkasilip ko sa salamin, hindi ako makapaniwala. Damn, para akong bumata ng 10 taon. Bumalik yung dating ako, malinis, maaliwalas at somehow confident. Muntik ko nang hindi makita ang sarili ko, pati yung dalawang barbero na pailing at napanganga. Boss, kung ganito kakagawa po dati pa, baka may 5 anak ka na, natatawang sabi ng isa. Natawa ko. Sana nga, sagot ko sabay ngiti. Nagpasalamat ako sa kanila at matapos nilang ligpitin ng gamit nila, umalis na rin sila. Naligo ako, nagbihis ng polo na pinili ni Danaya kahapon. Simple, pero maayos. Kulay navy blue, bagay sa bago kong ayos. Pagbukas ko ng pinto, parang sumikip bigla ang dibdib ko. Ramdam ko yung kaba, parang may dita ko na pupuntahan. Naglakad ako papunta sa poolside. Paglabas ko agad kong nakita ang mga bata. Nandun ang triplets, naglalaro sa tabi ng pool. Marami ring tao doon, abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa birthday celebration ni Tin mamayang gabi. Pero kahit naabalang lahat, isa-isa silang napalingon sa akin. Para bang may dumaan na artista. May mga katulong na napamaang, yung isang waiter muntik nang mabitawan yung tray. Naramdaman kong mga matang sumusunod sa bawat takbang ko. Napakagat ako sa labi. Hindi alam kung matatawa ba ako o matatakot. Then, I cleared my throat para kunin ang atensyon ng triplets. Sabay-sabay na napalingon ng 3 at parehong napamaang at si Danaya namilog ang mga mata. Siya din ang unang nakapagsalita. Napanganga siya at parang hindi makapaniwala sa nakita niya. Kumurap siya ng ilang beses bago tumayo. You are very handsome, aniyang seryoso. No more handsome here! Sumigaw agad ang sina Cole at Kael. You look like us! Natawa ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matutunaw sa hiya sa 3 batang ito. Pero totoo, mas lalo kong napansin ngayon.
Mas kamukha ko ang dalawang batang lalaki. Si Danaya kasi kamukha ni Christine. At habang nakatingin sila sa akin, may kung anong biglang kumirot sa puso ko. Parang may bumukas na parte ng pagkatao ko na mas may malalim akong koneksyon sa mga bata. Hindi sila basta kung sino lang sa buhay ko. Maybe, just maybe, malakas ang kutob ko ngayon na mga anak ko sila. Maybe, this is the reason why pinipilit ako ni Don Francis na pumunta dito sa isla. Hinila ako ng triplets sa pinakamalapit na upuan malapit sa pool. Parang tropa lang. Sabay-sabay pa silang nagsisigawan ng, "Sit here! Sit here!" Wala akong nagawa kung hindi umupo. Puno ng tuwa ang mga mata ng tatlo habang nakatingin sa akin, lalo na si Danaya. Hindi maalis ang tingin niya sa mukha ko. Para siyang may bagong laruan na ayaw bitawan. "Can I touch your face?" Tanong niya't may halong kabat excitement sa boses. Tumango ako kahit nawala na sa akin ang focus. Hinaplos niya ang pisngi ko, dahan-dahan at para bang kinukumpirma kung totoo yung nakikita niya. Pero ako wala na doon ang isip ko. Tumitibok ang dibdib ko ng mabilis. May gumugulo sa akin. Tumikim ako. "Danaya, where is your daddy lo?" Tanong ko, pilit na kalmadong tono. Tinuro niya ang loob ng bahay. "Inside? With Mommy La? They're in the living room. Why?" Nagpatianod ako sa bigat ng hininga ko. "Alright, I need to talk to them. Stay here, okay?" Tumango si Danaya. "Don't be mad!" Dagdag niya't parang may kutob sa mangyayari. Ngumiti ako kahit napilit. "I'll try." Tumayo ako at tumalikod. Mabigat ang bawat takbang ko papunta sa sala. Bawat takbang ramdam ko yung tensyon na unti-unting bumabalot sa dibdib ko. At pagdating ko doon, naabutan ko silang apat. Si Claude, si Maria at ang mag-asawang Don Francis at Doña Patricia. Nag-uusap sila at mukhang seryoso. Pagkakita nila sa akin ay sabay-sabay silang napatingin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. "Mr. Velasco," panimula ko, diretsahan ng tono. "I need to know the truth. Sa akin bang triplets? Mga anak ko ba sila? Ako ba ang ama nila?" Nakatinginan ang mga nandun at bahagyang namutla ang mukha nila. Then, biglang nagiba ang aura ng buong sala. He chuckled. "Ano bang pinagsasabi mo?" Sagot agad ni Claude, pilit tumatawa. "You're making things up again. Don't mess with me," mariing kong sagot. Hindi ko na matiis, may kutob ako. Hawig na hawig nila ako. "Wag niyo naman akong gawing tanga." Masamang masama ang loob ng sabi ko. Tumayo na rin siya. "You think you can just show up after all these years and demand answers? Pagkatapos mo, ang ginawa mo sa anak ko. Hindi pa kita napapatawad, Bentacourt. At ngayon gusto mong malaman lahat sa isang iglap?" May bahid na sarcastic sa tinig niya at tumaas din ang tinig niya. "Because I have the right." Halos pasigaw kong sagot. "I deserve to know if they are mine?" "Wala kang karapatang magtanong ngayon," balik niya. "Hindi mo alam kung anong pinagdaanan namin dito habang wala ka, lalo ng anak kong si Christine." "Talaga? So, pinili niyong itago sila sa akin? Alam ko nasaktan ko si Christine at pinagsisihan ko na yun, pero hindi naman yata tama na ilihim sa akin ang totoo na ako ang ama ng triplets." Halos magmakaawa ako. Puno ng disbelief at ang aking tinig. "DJ, calm down." Sabad ni Don Francis, agad na pumagitna. Tumingin ako kay Don Francis. My eyes begging. "Don Francis, enough. Sa apo ko ikaw magtanong. Hintayin mo si Tin. Hindi kami ang dapat mong kausapin. Sa kanya ka humingi ng paliwanag. Ayaw namin na pangunahan siya." Hindi ako makagalaw, nanginginig ang mga kamay ko sa galit, sa inis, sa frustration. Bakit kailangan ko pang kausapin si Tin? Kung pwede niyo sabihin sa akin ng totoo, ngayon na. I demanded firmly. Pero sana hindi kayo nagsinungaling. At bago pa ako mapuno, lumakad ako palabas ng sala. Hindi ko na kaya. Ang dibdib ko parang sasabog. Pigil na pigil ang init ng ulo ko. Pagdating ko sa hallway, napamura ko ng mihin at sinuntok ang dingding para maibsan ang sakit sa loob ko. Pero kahit na ilang suntok pang gawin ko, wala nang masihigit pa sa tanong na bumabagabag sa isip ko. Kung totoo nga, bakit kailangang itago sa akin? Christine,
Bakit mo tinago sa akin? Bakit? Ay, grabe. Ramdam natin yung frustration ni DJ, hindi ba? Yung tipong nasa harap mo na ang katotohanan, pero parang isang pader na hindi mo kayang gibain dahil sa mga pagkakamali mo noon. Nakita natin ang tapang ni DJ na humarap sa pamilyang Velasco, pero kitang-kita rin natin ang paghihingi ng hustisya ay hindi madali, lalo na kung ang nakataya ay ang damdamin ng ibang tao. Pero kung may aral tayong dapat bitbitin ngayong araw, ito ay ang bawat maling desisyon sa nakaraan ay may kaakibat na presyo na kailangang bayaran sa kasalukuyan. Minsan, ang mga lihim na itinago natin para protektahan ang ating sarili o ibang tao ay siya ring nagiging dahilan ng mas matinding sakit pagdating ng panahon. Ang pagtatago ng totoo ay hindi nakakapagbura ng pagkakamali. Pinapatagal lang nito ang paghihilom ng sugat. Darating ang birthday ni Tin at ang lahat ng tanong ay kailangang masagot. Sa tingin niyo ba, handa na si Tin na harapin si DJ pagdating niya? At kay DJ, sa tingin niyo ba ay sapat ng pagbabago niya para mabura ang lahat ng pait na iniwan niya noon? Abangan natin yan sa susunod na yugto. I-comment niyo ang inyong mga saloobin at babasahin ko yan. Ako po si Miss Maria, ang inyong tagapagkwento. At hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat po.